Magandang araw po sa inyong lahat mga karibu natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at ito nga mga karibu natin, kapapasok lang. Hala, nagulantang ang lahat. Ben Tulfo, kumpirmado na. Senator Raffy Tulfo, nasyak. Yan mga karibu natin ang ating alamin. Ano kaya ang mga nangyayari dito sa mga Tulfo, mga karibu natin, no? Tara, alamin po natin mula kay Banat News Updates. Yan. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. I-subscribe nyo na po. Banat News Updates yan, mga karibu natin. Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si Ben Tulfo, isa pong mas nakakatandang kapatid ni Idol Raffy, bumanat na rin po sa mga estilo ng pag-imbestiga, no? Nitong Idol Raffy natin sa Senado. Kapatid na kapatid na mismo, bumibira kay Idol. Ayon po kay Ben Tulfo, nasalang sila. Naalala niyo yung kapatid ni Ben Tulfo, siya yung DOT secretary noon, si Teo, di ba? Yung ate nila, si Teo, Department of Tourism Secretary nung panahon ni Pangulong Duterte. Pero nagka-issue nga dyan dahil si Ben Tulfo ng bitag, meron pong pera yung DOT na magpo-promote sa programa ni Tulfo, di ba? So inimbestigahan po sa Senado at yan po naranasan po ni Ben Tulfo mismo yung dinadanas ngayon ng mga resource person. Ikinagalit niya kasi nabastos siya ni nabastos siya ni Senator Trillanes. Bastos nga, di ba? Parang ang tingin sa mga kriminal. Kaya hinamon na suntukan ni Ben Tulfo yan si Trillanes pala. Ngayon lang natin natuklasan. Hinamon niya ng suntukan, no? Yun nga ang tanong natin kala ko matapang ka Trillanes, babatukan mo si Duterte, di ba? Bakit nung hinamon ka ng lalaki sa lalaki ni Ben Tulfo, hindi ka naman pala pumalag? Ay, alam niyo, pag hindi lang siya pinapatulan, palag ng palag, no? Salita ng salita. Babatukan niya si President Duterte. Alam kasi ni President Duterte at that time, syempre, presidente siya, di ba? Issue lang yan, Naranasan kasi ni Ben Tulfo yun, no? Na hindi sila halos pinagsasalita. Inimbitahan sila dun para nabastos ang pakiramdam nila. Yung tipong inaakusahan sila na guilty agad, no? Samantalang, ito sinabi ni Ben Tulfo, lahat ng kinaso sa amin, pati sa ombudsman, na dismiss. Ibig sabihin, wala silang kasalanan. Pero nung sila ay iniimbestigahan, parang ang laki-laki na ng kasalanan nila sa bayan. Parang ito yung recently. Yun nga yung binibigay na halimbawa ni Ben Tulfo, no? Sabi ni Ben Tulfo, tulad niya si Galvez, di ba? Kaya pumalag si General Galvez, Secretary Galvez, Kasi grabe po yan. Yan po, hero po ng yan, di ba? Hero ng Marawi yan. Kaya pinagkatiwalaan yan kaya Pero sino po bang gumigisa kay General Galvez? 'Di ba si Senator Raffy Tulfo? 'Di ba? Ganun po talaga diyan, no, pag nag-iimbestiga maging sa Kongreso, mga karibu natin, no. Itong dalawang ito sa upper at lower house. Pag nag-iimbestiga po sila, para talagang guilty agad yung hindi pa tapos yung investigasyon, may conclusion agad na itinatanim sa utak ng taong bayan na guilty ka na. 'Di ba? Hindi pa nga tapos yung investigasyon, guilty na agad Pero eto, marami pong nagtatanong, no? Kung ano na daw yung nangyari sa investigasyon sa PCSO, 'di ba? Doon dapat, kasi klarong-klaro na 'yon na talagang guilty, mga karibu natin, 'di ba? May mga ebidensya
tiwalaan yan ni Pangulong Duterte. Tignan po ninyo, na-iniksyonan po tayo lahat. Pwera na lang yung ayaw magpabakuna. Siya po yung naging pinamahala ni Pangulong Duterte dyan sa pagbili ng bakuna. Nabakunahan tayo lahat. Tigta 3 beses. Yung mga hindi nakatatlo, ayaw nung magpabakuna. Magaling pong tao. Tapos, alam niyo po yung kaya nagagalit yung mga inaakusahan na korap. Kung hindi ka korap tapos inakusahan kang korap, putya magagalit ka talaga eh. Alam niyo yung ramdam ko yung nararanas. Kaya ako nanggigigil ako rito sa mga nagsabing bayaran ako. Sabi ko nga, sige kayo naman ningil. Wala pa ako natatanggap eh. Gusto ko talaga yan. Nananawagan nga ako ng pangkap eh. Kayo naman ningil, hati tayo. Nakakaasar po kasi yun eh. Alam mong maraming bayaran, no? Tapos ikaw hindi ka nababayaran. Tapos pagbibintangan ka, masakit yun. Lalo na po, alam ni Galvez na punong-puno na corruption. Military yan. Merong mga intelligence yan. Kilala nila kung sino mga corrupt. Tapos ikaw na hindi corrupt, pagbibintangan kang corrupt, ang matindi nun, ang mga banat ni Raffy Tulfo, patunayan mo na hindi ka corrupt. Yun yung sinabi sa kanya, binutata siya, mismong kapatid na nagsabi. Ano sinasabi ni Ben Tulfo? Hindi po pwede. Yan yung basic yan sa batas, di ba? Kung sino yung nag-aakusa, siya yung may burden. Okay rin to okay rin po si si Bintol po mga karibin natin. Kahit kasi palakpakan po natin, palakpakan Kasi bakit natin pa kailangan palakpakan yan? Kasi biruin mo kapatid niya yan dapat pinagtatanggol niyan pero 'di ba? Dahil nga sa kanyang programa, 'di ba, na kailangan may labas kung ano ang totoo. So yan mga karibin natin, kahit kapatid niya pinatulan na rin, 'di ba? Kasi akusa po ng akusa. Si Senator Raffy Tulfo, no? Eto, hindi nyo naman siguro pasisinungalingan to. Ba, kahit sa ang investigasyon, talagang nauuna yung accusation before the evidence, di ba? Parang ganun po yung nangyayari, di ba, mga karibin natin na marami po talagang sabi na talagang pang grandstanding yung dating lagi ni ni Senator Idol pa naman natin to, di ba? Pero, di ba? Tama po kayo na pang grandstanding at palaging sinasabi ng iba pabida daw, dumano pasikat, di ba? Gusto laging siya ang bida. Pero hindi naman po lahat ng oras kailangan maging ganoon, di ba? No proof. Kung ikaw ang nag-akusa na corrupt yan si Galvez, magbigay ka ng pruweba na corrupt sila. Hindi yung sabihin mong corrupt si Galvez tapos patunayan mo Galvez. Yun nga po di ba? Sinasabi niyang corrupt tapos patunayan na hindi siya corrupt. Sinasabi niya. O dapat kung sino po yung nag-aakusa, siya po magbigay ng ng pruweba, di ba? Na corrupt ka nga talaga, di ba? Alangan naman, ako pa, for example, ako po yung inakusahan. Alangan ako pa magbigay sa'yo ng ebidensya na talagang kurap ako, di ba? Ikaw magganap. Kasi ikaw naman yung gusto mo akong makulong, di ba? Bes, na hindi ka kurap. Alam nyo, Tulfonatics lahat yata na nasa gobyerno. Yan po nag-akusa ng 51 billion. Wala pong akusa, mas malupit yan. May pondo palang 51 billion. Puta, magnanakaw! Mga Duterte! Ganun kagad yung mga buwang. Alam niyo po, meron akong nabasa na Kaya pala, ako, ito, naniwala ko rito. Kaya po maraming bugok na followers si BBM. Kasi dahil dito, ito, 43.9% of Filipinos say they follow influencers or other experts, which is about double the worldwide average. Akalain po ninyo, tayo pala rito sa Pilipinas, no? Sa buong mundo, 22.6 lang yung naniniwala sa mga influencer. Dito po sa Pilipinas, halos doble, 43.9%. Kalahati ng nanonood o kalahati ng mga Pilipino
naniniwala sa mga influencer. Kaya po, kung marami pong influencer na bugok, marami rin pong magiging bugok na follower. Mas naniniwala na po yung mga Pilipino sa mga influencer. Partikular po sa politika. Hindi na po naniniwala yan sa mga kita nyo. Yung mga influencer, ang mga sikat ngayon. Di ba? O yung mga vlogger. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit maraming bugok na follower po ang administrasyon. Tignan nyo naman, panay bugok yung mga vlogger. Yung pinakamatalino nilang supposedly, yung pinakamatalino nilang vlogger, si Coach Bok. At saka si Mike Abe. Ayun nga kay BP Sara, pag wala kang magandang sasabihin, no comment ka na. Yan na ba ang pinakamagaling nyo? Si Coach Bok at saka to si Mike Abe? Nakakaawa naman. Hindi tayo magtataka. Katulad niyan. Bakit inuulit-ulit nila yung 51 billion? Sino po dapat ang nagpapatunay na may nakawan dyan? Sila dapat, di ba? Kasi nasa accuser yung burden of proof. Kayo nag-aakusa, kayo magpatunay na may nakawan na naganap. Hindi nga nyo alam na hindi palaki. Alam nyo kung bakit bugok? Biruin nyo, tawa siguro ng tawa si Saldico. Kasi matalino yan, malamang. Congressman. Eto lang sasabihin ko dyan, bahala na yung mga bugok na follower na magpanaganap. Kita mo, magiging malaki issue. Paano magiging malaki issue? Wala kang ang binibintang. Sabi siguro nung kakwentuhan habang gustong kung kakwentuhan yun, kung ako kakwentuhan ni Saldip, inopen niya sa akin, ganito ko atakayin si Pulong. Sasabihin ko may 51 billion siyang pondo. Anong atake dun? Siyempre sabihin, anong atake dun? Sasabihin mo ba nagnakaw? Hindi. Ba't ko naman sasabihin nagnakaw? Wala naman akong patunay. Anong atake dun? Basta. Manood ka na lang. Sasabihin ko lang may pondo si Pulong na 51 billion. Magwawala na yung mga ano. O yun nga nangyari. Kita mo, may 51 billion pala yan. Ano nangyari sa Davao? Oy, bumaha sa Davao. May 51 billion, bumaha. Ay, nagwawala. So yan mga karibin natin, talagang marami po talagang mga Duterte haters. Yan tinatawag na lang yung haters ng mga yan Diba? Hindi mo na inaalam kung ano ba talaga yung nangyari, diba? Doon sa 51 billion kung saan napunta. Ito nga lang mga karibin natin, diba? Hindi ba nila naisip na kung ibinulsa po yung 51 billion, di sana nakakulong na po ngayon si Paulo Duterte, Congressman Paulo Duterte. Bakit? Kasi sisilipin yun ng COA diba? I-audit yun. Doon pa lang sunog na sila. Kaya dapat well, mga karibin natin, lahat naman po tayo may kanya-kanyang reaksyon, diba? At opinion. Yan, i-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa naging balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan. Huwag kalimutang mag-subscribe kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Maraming salamat po.